Ayan na, oh. Diyos ko si Amanda. Oo. Sayang si Amanda, mga kababayan, ano. O, kita nyo, oh. May katawan eh. O, kita nyo mga kababayan. Ayun, oh. May katawan si, Amanda. Sige, tuloy. Na dumalo sa arraignment ang complainant na si alias Amanda. Dati nang humarap si Amanda sa pagdinig ng Senado kung saan idinetalye niya kung paano siya pinilit na makipagtalik kay Kibuloy. Parang si Norman Mangusi na. Na tropa ni Jack Patty. Di ba? Oh. Oh. Sige, pasok. Samantala, naging mahigpit naman ang seguridad kanina sa pag-alis ni Kibuloy mula sa PNP Custodial Center kung saan sila nakadetain. Ibang klase talaga si Kibuloy, kahit anong isip ko. Sumasabog na nga yung utak ko eh. Paano nagagawa ni Kibuloy yung mga paslit, minor de edad, di ba? Ano yun, natutuwa siya habang umiiyak yung mga bata? Ganun ba yun? O yun yung nagpapasaya sa kanya? Yung alin? Habang ginaganon niya? Inang-ina talaga to si Pastor, mga kababayan, ano? Sa Pasig RTC at pagbaba ng coaster, makikitang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at... Oh! Parang Star Wars! Sige, Buloy! Parang Star Wars, oh! Kita nyo? Ayun, oh! Inang-ina mo, Kibuloy! Comedy ka sa suot mong yan. Hayop ka. Hayop ka talaga. Patawang putik. Diba? Oh, ayan oh. Ayan na po ang Star Wars. Ang Star Wars ay bababa na. Dumating na. Sino ba yung bida sa Star Wars? Ganito yun eh, di ba? Eh kaya lang si Kibuloy nakaposas. Yun, may dalang espada. Okay, pasok. Makikitang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at nakaposa. Oh, kita nyo. Star Wars na Star Wars ang dating. Oh, yun na nga mga kababayan, no. Si Luke Skywalker ang bida. Yun na nga. Oo. Oh, Darth Vader. Oh. Grabe, no? Patawa na lang si Kibuloy talaga eh. Kevlar helmet, bulletproof vest at nakaposas si Oh, nakaposas! Tinatago niya yung posas niya. Oh. Kibuloy. Pinalilibutan din sila ng mga pulis. Ito ang unang beses na humarap sa korte ang pastor matapos mapasa kamay ng mga otoridad noong... Kita nyo? Sa lahat ng ginawa ni Kibuloy, dito ako naging masaya. Pero sa lahat ng ginawa niya, visit ako sa kanya. Bulletproof vest at nakaposas si Kibuloy. Pinalilibutan din sila ng mga pulis. Ito ang unang beses na humarap sa korte ang pastor matapos mapasa kamay ng mga otoridad noong linggo. Ruth, mamayang hapon na, meron pang separate na arraignment na nakaschedule si Kibuloy at yung 4 pa niyang... Madaming kaso. Daming kaso ng idol nyo. Kasama na co-accused niya. Ito naman ay gagawin sa Quezon City Regional Trial Court at para naman ito sa kaso na sexual and child abuse. Yun nga lang, hindi natin sigurado. Sexual and child abuse, mga kababayan. Kaso ng mga manyakis. Wala nang iba kundi si Kibuloy. Si Kibuloy ngayon ang pinaka number 1. At kilalang manyakis ng Pilipinas. No? Kung may medal lang ang pagiging manyakis, si Kibuloy, oo, abay, hanggang paa may medal. Grabe, no? Sige na, ano pa? Kung pupunta ba sila doon physically dahil posible daw na through video conferencing na lang ito gaganapin. At yan ang latest. Sa totoo lang mga kababayan, ako paayag na akong kunin na to ng Amerika eh.
World record sa daming tinorjak. Putik siya talaga. Siya na, kanya na. Ibang klase, no? Oh. Ito naman, ano to? Pasok. Oh. Protektor ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na siyang tagapagtago ng mga sikreto ng kanilang pastoral. Wait. Ganito pala yung mga kababayan. Kung si Digong merong DDS, si Kibuloy naman merong Angel of Death. Ha? Merong si Kibuloy, Angel of Death. Oh, alam nyo na. May sarili sila, no? May kanya-kanya silang, mga demonyo. Si Kibuloy, DDS. Si Digong, DDS. Si Kibuloy, Angel of Death. Putik. Sige nga, ano ba yan? Ito ang inihayag ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan kaugnay ng mga naglutangang biktima umano ng kahalayan ni Kibuloy. Sabi ni Marantan, tinatawag ang mga ito na Angels of Death na mga umano'y assassin na siyang... Kita nyo, Angels of Death. Putik na yan. Sila daw yung mga pumapatay. Kunyari, nagreklamo ka. Ipapapatay ka ni Kibuloy. Gamit-gamit itong mga Angels of Death niya, mga kababayan. Parang si Digong, di ba? Tuloy. Tumatarget sa mga nagsisiwalat na kanilang sikreto. Ulit. Ito na Angels of Death na mga umano'y assassin na siyang tumatarget sa mga nagsisiwalat na kanilang sikreto kasama na ang kanilang mga kaanak. Kabilang umano sa grupo ang mga dating miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang pagkakaalam ko sila, grabe mga kababayan, biruin mo. Kaya siguro walang nagrereklamo. Mga kababayan, kaya walang nagrereklamo eh. Kasi, syempre, yung pala yung Angels of Death niya na sinasabi, kapag nagreklamo ka, kapag ka ikaw, tumutol na maiyot. Ay, makana ba? Di ba? Halimbawa, yung anak mo, tumutol ka. Natripan ni Kibuloy. Tapos ayaw mo, ayari ka. Papatayin ka. Ganun. it can be a combination of both. Active and non-members of the security forces. Yung security members. Sila yung mga yung mga members of the Agents of Death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of Death of Pastor Kibuloy. Isa sa mga iniingatang Grabe si Kibuloy, no? Sa bagay, kapag kaganyan na yung sitwasyon mo, kailangan mo ng manakot at kailangan mo ng pumatay din. Oo. Sige, tuloy. Oy, shoutout sa inyo lahat, Isa sa mga iniingatang sikreto umano ng Angels of Death ay ang inner circle at innermost circle ng pastoral ng KOJC. Paliwanag ni Marantan, kabilang sa innermost circle ang mga biktima ni Kibuloy, habang ang nasa inner circle naman ang nagsisilbing gwardya ng sikreto ng pastor at bawal umano silang magreklamo. Sa Bawal magreklamo. Isay naman ng mga biktima kay Marantan, matindi ang ginagawang indoctrination para mapaniwala silang kausap nila ang tinatawag nilang The Anointed One. Kapag sila naman ay miyembro ng pastoral, paraan niyang reyna ang kanilang pamumuhay, pero sabi ni Marantan, may malaking kapalit para maging miyembro nito. That rape drama, that's the final rights para maging member ka ng pastoral in the innermost circle. You will never be a member ng innermost pastoral kung hindi ka pinatungan ni Kibuloy. Pag hindi ka pinatungan, pag hindi ka iniyot ni Kibuloy, hindi ka makakapasok. So, ibig sabihin mga kababayan, naiyot ka ni Kibuloy. Ganun yun. Alam nyo, sa totoo lang, si Kibuloy, no? Grabe. Grabe si Kibuloy, mga kababayan.
our beloved Boss Mike